This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid. And maganda yung araw ngayon. And kahapon, makita natin, every afternoon, umuulan. Na kahapon habang gumagawa ako ng ating talakayan, ay biglang umulan. Pero okay lang kasi lumamig yung panahon. So, ano ba ang kalagahan ng mga propeta ng Diyos sa panahon natin? Sa muli, magandang araw mga kapatid. Ako po si Brother Dave. At muli, tayong magsama-sama para pag-usapan ng isang napakahalagang paksa, ang kahalagahan ng mga propeta ng Diyos. Alam nyo, minsan iniisip natin, kailangan nga ba natin ng mga propeta ngayon? Hindi ba sapat na ang Biblia? Pero mga kapatid, ang sagot ay malinaw. Kailangan natin sila ngayon higit kailanman. Sa Efeso chapter 4, verses 11 hanggang 12, sinabi dito, "At siya ang nagbigay ng iba'y maging mga apostol, at mga iba'y mga propeta, at ang iba'y mga ibanghilista, at ang iba'y mga pastor at guro, upang ihanda ang mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo." Mga kapatid, mula pa noon hanggang ngayon, ang Diyos ay nagtatalaga ng mga propeta upang gabayan tayo. Kung babalikan natin ang kasaysayan sina Moises, Isaias, Jeremias hanggang kay Juan Bautista, lahat sila ay nagsisilbing tinig ng Diyos para sa kanyang bayan. At sa bagong tipan, malinaw na ipinakita na hindi nagtatapos ang pangangailangan sa mga propeta, dahil sila ang nagbibigay ng direksyon at babala sa bawat henerasyon. Tulad nila Noah, siya'y tinawag upang magtayo ng arka, kahit siya ay kinutya at hindi pinaniwalaan. Pero sa pamamagitan ng kanyang pagiging masunurin sa utos ng Diyos, naligtas ang kanyang pamilya at nagsimula muli ang sangkatauhan. Sa panahon natin ngayon, parang ganun din ang mga propeta. Maaaring may hindi maniniwala, pero ang kanilang mensahe ay magdadala ng kaligtasan kung ating susundin. Si Abraham, tinawag siyang iwan ang kanyang tahanan at sumunod sa pangako ng Diyos. Siya ay naging ama ng maraming bansa. Ang kanyang pananampalataya ay halimbawa sa atin ngayon na kapag may ipinasusunod ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, may mas dakilang plano siya na higit pa sa nakikita natin. Si Moises, siya ang ginamit ng Diyos upang ilabas ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya rin ang tumanggap ng 10 utos para sa ating ngayon. Paalaala ito na ang propeta ay hindi lang nagbibigay ng gabay, kundi nagdadala ng batas at kautusan na para sa ikabubuti ng lahat. Si Isaias, ang kanyang mga hula tungkol sa pagdating ng Mesiyas ay tumupad kay Hesukristo. Ang mga propeta ngayon ay may parihong tungkulin. Ihanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Si Jeremias, bagamat madalas siyang tanggihan, hindi siya tumigil sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ipinapakita nito na ang propeta ay laging matatag kahit na marami ang tumututol, at ganito rin ang mga propeta sa ating panahon. Si Juan Bautista, siya ang naghahanda ng daan para kay Kristo. Sa panahon natin, ang mga propeta ay naghahanda rin sa atin sa ikalawang pagpaparito ng tagapagligtas. Kaya mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago ang layunin ng Diyos. Palaging may propeta upang ihanda tayo. Sa panahon natin ngayon, makikita natin na hati ang pagtanggap ng mga tao pagdating sa salita ng mga propeta. May mga tunay na nakikinig, sumusunod
at tumatanggap ng gabay dahil naniniwala silang ito ay mula sa Diyos. Ngunit marami rin ang tila nagwawalang bahala o binabaliwala ang kanilang salita. Maraming dahilan kung bakit hindi nila pinahalagahan ng ilan ang tinig ng mga propeta. Kakulangan ng pananampalataya ang isa dahil mas pinipili ng tao ang umasa sa agham, teknolohiya at sariling talino kaysa sa mga salita ng Diyos. Mayroon ding abala sa maling prioridad, trabaho, pera at ambisyon, kaya nawawala ng panahon para sa espiritual na gabay. May iba namang naniniwala na luma na at hindi na kailangan ng mga propeta. Iniisip nilang sapat na ang Biblia. At mayroon ding natatakot sa pagbabago dahil ang mensahe ng mga propeta ay madalas tumatawag ng pagsisisi at pagbabalik loob. Subalit iba ang pananaw ng mga tunay na nananampalataya. Para sa kanila, ang mga propeta ay mahalaga dahil sila ang tinig ng Diyos sa ating panahon. Ang kanilang mga salita ay gabay laban sa panganib ng mundo, nagbibigay ng pag-asa at direksyon sa mga krisis ng buhay, at nagpapatibay sa ating pananampalataya. Nakikita ng mga sumusunod na natutupad ang mga sinasabi ng mga propeta sa kanilang sariling karanasan, kaya lalo nilang pinapahalagahan ang kanilang turo. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ganito rin ang nangyari sa panahon ni Noe. May naniwala at naligtas, pero mas marami ang nagwalang bahala at napahamak. Sa panahon ni Moises at Isaias, may nakinig at sumunod, ngunit marami rin ang tumalikod. At hanggang ngayon, ganoon pa rin ang nangyayari. Ang pagpapahalaga sa salita ng mga propeta ay nakadepende talaga sa pananampalataya ng tao. At malinaw, ang mga tunay na nakikinig at sumusunod ay nakakaranas ng gabay at pagpapala sa Diyos. Ang mga propeta ay itinalaga ng Diyos, hindi ng tao. Ang kanilang gawain ay gabayan tayo, ituro ang tama, at ihanda tayo para sa pagbabalik ni Kristo. Kung susunod tayo sa kanilang mga salita, mas magiging matatag ang ating pananampalataya. Mga kapatid, sa ating panahon na maraming ingay at tukso, huwag nating hayaang mawala ang tiwala natin sa mga propeta ng Diyos. Sila ang kanyang tinig para sa atin. Tandaan natin, kapag tinatanggap natin ang mga propeta, tinatanggap din natin si Kristo. Sabi nga sa Amos chapter 3 verse 7, sa katotohanan, ang Panginoong Diyos ay hindi gagawa ng anuman, kundi kanyang ipinalalapit ang kanyang payo sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Mga kapatid, nangangako ako na ang Diyos na kung makikinig tayo sa kanyang mga propeta, gagabayan niya tayo sa tamang landas. Ililigtas tayo mula sa tukso at pagpapalain tayo at ang ating pamilya. At bilang Brother Dave, patotoo ako na totoo ito. Sa tuwing sinusunod ko ang mga payo ng mga propeta, nakikita ko ang kaliwanagan at direksyon sa aking buhay. Nararamdaman ko ang kapayapaan, proteksyon at higit sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, naway manatili tayong tapat sa pakikinig sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Huwag nating kalimutan, ang Diyos ay buhay at siya ay nangungusap sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Naway manatili tayong matatag, masunurin at puno ng pananampalataya.